Hallelujah at ating katawan. Hallelujah sa pagpakinig sa salita ng Diyos. Ito po ay pagdadalhin o dadalhin sa ating ordained preacher, Nelo Miranda. Amen. Praise the Lord. God bless you both and beloved co-preacher, Brother Ricardo Bautista. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magkaisang mandalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Our gracious Heavenly Father, in the name of Jesus, to the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, we thank you so much, Father, for all the blessing you bestow upon us, O God. Thank you so much for all the things that you have done, for all the things that you're doing, and for all the things that you're going to do. Thank you so much for the great privilege and opportunity to worship you, Father, in spirit and in truth, according to thy will, O God. Thank you so much for your blessing and for your sweet holy presence, O God, for the living testimony we heard, proving that you are great God and your word is never outdated. Once again, we ask you, Lord, to please forgive our sins, cleanse us from all unrighteousness, and we ask you, Lord, to please help me to bring forth thy message and anoint thy word and remove all hindrance and bind the power of darkness. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pupuri, pasasalamat, pagdadakila, pagluwalhati at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, at tayo pinagbibigay ng dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang ni Evangelista Willie Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at pag-alala sa mga gintong aral at turo ng ating minamahal, ginagalang na stand pastor Linacy Almeida, sa kanila pong beloved children at sa kanilang mga pamilya, sa lahat nating mga webcast viewers, sa buong mundo at sa ating lahat narito sa dakunang San Fernando, Pitalo. Palapakan po natin ang ating mabait na Diyos. Mayong hapon kanatong tanan. Praise the Lord. At maging sa ating mga bisita, welcome po kayo sa banal gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ating buksan natin banal na kasulatan, mga minamahal, from the book of Matthew chapter 7, verse 13 and 14, kindly. From the book of Matthew, chapter 7, verses 13 and 14. Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because strait is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Amen. Amen. Sige po, Matthew 7:13. Matthew, kabanatang 7, talata 13 hanggang 14. 13 lang po, sorry. Sige po. Kayo magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkakahabangat. At marami ang doon nagsisipasok sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ay nakakasumpong nito. Amen. Amen. Palapakan po natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. Lahat po magsabi ng praise the Lord. So sa oras na ito, mga minamahal, ating pong pag-aaral yung sinasabi ng Biblia na spiritual striving. Amen. Spiritual striving. So mga kapatid, ating nabasa sa banal na kasulatan, nang sabi po ng verse 13 ng Matthew chapter 7, nang sabi po ng Biblia, mga minamahal, enter ye in at the strait gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Amen. So sabi po ng banal na kasulatan, na tayo po'y magsumikap na pumasok sa makipot na pintuan. Amen. Sapagkat, sabi po ng Biblia, ang daan sa kapamakan ay malapad at ang marami pong nakakasumpong noon. Subalit kakaunti lamang ang nakakasumpong sa makipot na pintuan. Amen. So, purihin ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, praise the Lord, na ang ating mabait na Diyos, abang siya nangangaral sa bundok ng mga minamahal, itinuro niya sa mga tao na dapat tayong pumasok sa makipot na pintuan. Amen. Sapagkat maluwag ang pintuan patungo sa kapamakan, at maraming doon ay nakakasumpong.
Subalit makipot ang pintuan papuntang langit. Ever see, amen? At kakaunti lang ang nakasumpong naon. Dito po mga kapatid, merong malapad na daan at makipot na daan na sinasabi ang mahal na Panginoon. So sa pangangaral ng ating mabait na Diyos, hindi niya itinago ang katotohanan. Itinuro niya sa lahat, ay itinuro niya ang buong katotohanan sapagkat sabi ng mahal na Panginoon, you shall know the truth and the truth shall make you free. Ever see, amen? Narinig natin yung patutuo kanina ng ating kapatid, napakaganda ng kanyang patutuo. Ever see, amen? Amen? Ating beloved Sister Suset, amen? Choir member siya, maganda yung boses sa Katoliko, mga minamahal, sa reliyon. Subalit bago siya, mga minamahal, kumanta, musuyop muna siya. Ever see, amen? Ibig sabihin, mag-drugs muna siya. Alipin siya ng drugs, mga minamahal. So, yung kanyang buhay, talagang masasabi natin na napariwara. Ever see, amen? Amen. Yung tinatawag na masunod ang kanyang gusto. Ganon ang sinasabi ng Biblia na malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Ever see, amen? Bakit malapad, mga minamahal? Bakit po malapad, mga kapatid, sabi ng Biblia? Ito po, mga minamahal, halos, mga minamahal, many to enter with no sacrifice. Ever see, amen? On their part. Palapakan mo natin ang mahal na Panginoon. It does not require, mga minamahal, itong tinatawag na, it does not require giving up anything. Amen. Nandun yung materialism along the road. Nandun yung carnality, materialism, ever see, amen? Hatred, unforgiving spirit, ever see, amen? Yung lust, yung carnal living. Yung daan, malapad, nandoon lahat, pwede. Kaya po mga minamahal, sinabi ng mabait na Diyos, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So mga minamahal, yun ang sinasabi, maliwanag na sinasabi ng Biblia. Malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Amen. Subalit ang dulo noon, kapahamakan. Malapad yung pintuan, malapad yung daan. Marami pumapasok doon. Walang pakialaman, walang ibig sabihin, walang makikialam sa iyo. Gagawin mo ang lahat ng gusto mong gawin. Mga minamahal, subalit ang dulo noon ay kapahamakan. Sabi nga ng banal na kasulatan, merong daan na tila matuwid sa isang tao, subalit ang dulo noon, kapahamakan. Ever see, man? So iba ang turo ng Biblia sa turo ng reliyon. Ang mabait na Diyos, ipinangaral niya ang langit, impyerno. Ipinangaral niya ang pag-ibig at ang galit ng Diyos. Ever see, man? Ipinangaral niya ang Diyos ay mabait at ipinangaral niya rin ang Diyos ay mabangis. Ever see, man? So ang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, he preached the gospel without any compromising. Ever see, man? He bring the whole essence of the Bible. He preached righteousness. Ever see, man? He preached heaven and hell. He preached God at the love of God. And he preached also the wrath of God. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. He preached also blessing and cursing. Kaya po pinagpala tayo sa iglesyang ito dahil pinangaral sa atin ang katotohanan sapagkat ang sabi ng Biblia, makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Walang ibang makakapagpalaya sa atin kung hindi ang katotohanan. Never see, amen? Lahat tayo galing sa reliyon. Amen? Lahat tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Lahat tayo nagdunubena, nagdurosaryo. Mga minamahal, nangungumpisal sa mga pari, subalit ang buhay natin, mga minamahal, balik-balik sa kasalanan, wala tayong kapangyarihan na tanggap kagaya nito, mga minamahal. Subalit kapag ipinangaral ang katotohanan, merong kalakip ang kapangyarihan ng Diyos. Ever see, man? Kalakip ang presensya, ang banal na Espiritu Santo. Pag matanggap mo ang Espiritu ng Diyos, mapapalaya ka sa lahat ng uri ng kasalanan. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, you shall know the truth and the truth shall set you free. Shall set you free, mga minamahal, from vices, from drug addiction. Ever see, amen? Amen. From false teachings.
Yung mga maling turo, mga minamahal, mapapalaya tayo. Kagaya nung nagpatuturo kanina, isang pastor, graduate sa Bible School, nagpastor sa Baptist, sabi niya, okay, you want to believe, you are saved forever. Yun ang kanilang teaching, yung kanilang turo, mga minamahal. Subalit wala, hindi kasama ang kapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos lamang niyang mabautismuhan, lumakip na ang kapangyarihan ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, that said unto me, Lord, Lords shall enter into the kingdom of God. But to them that doeth the will of my Father which is in heaven. Hindi lahat nagsasabi sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kung hindi lamang yung mga gumaganap sa kalooban ng Diyos, maliwanag na sinasabi ng Biblia. Maraming reliyon in our time, amen. A lot of religions in the world today, and it proclaimed to be in the truth, but we have the Word of God, amen. We have the Word of God, mga minamahal, and where the warning of the Lord is very, very clear. We have the Word of God to avoid deception. Para hindi tayo madaya, pinagpala na tayo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Napakaraming, kapag sabi ng ating beloved pastor, kapag ikay nadaya sa spiritual, malaking mawawala sa iyo. Amen. Kung ikay naloko lang sa mga scam, pera lang ang mawawala sa iyo. Pero kapag ikay naloko sa spiritual, buong ikaw mismo ang iyong kaluluwa itatapon sa impyerno. Kaya ang ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, nag-aayuno ng mapakahabang araw, ipinangaral ang ebanghelyo ng buong katapangan. Evarisiman! Nagkursada dito sa Cebu Coliseum, ipinangaral niya ang pagluhod sa mga rebultoy, pagsamba kay Satanas. Evarisiman! Nung araw, lagi kami binabatikos kapag kami mag-preach sa radio. Kapag sinabi namin, ang pagluhod sa rebulto, pagluhod kay Satanas, katakot-takot mga minamahal ng mga komentaryo, mga minamahal. Subalit abang sila nagikinig, sunod ng sunod sa pagkikinig, namulat sila. Totoo pala, ang sabi ng Biblia, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Nung araw, hindi natin matanggap yun. Amen. Isang araw, pumasok sa bahay namin yung Iglesia ni Cristo. Nakita sa bahay namin yung rosaryo. Gilabtikan ba? Ano tawag sa Tagalog? Sa pinitik. Mga minamahal. Galit na galit ako. Malapit ko nang suntukin, mga minamahal. Dahil pinitik niya yung rosaryo namin. Araw-araw ko nakaluhod doon, mga minamahal. Siyempre masasaktan ka dahil hindi mo alam. Amen. Subalit ng mangaral ang ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, sabi niya, merong langit, merong impyerno. Yun lamang mga minamahal na kapag bukas sa aking isipan, iniwanan ko ang reliyon, naglingkod sa ating mabait na Diyos. Amen. Dahil nung araw, nag-aral ako sa Dominican School. 4 years, mga minamahal, lagi kaming nasa loob ng simbahan. Lagi kaming nagdudubena, nagrorosaryo. Meron kaming subject na ethics, religion. Major subjects yun. 4 years, mga minamahal. Every day, nandoon yun, mga kapatid. Araw-araw kaming merong ethics. Tinuturuan, mga minamahal. Mga maminal manalangin, mga rebulto, kung sino-sino, mga santong pinag-aralan namin. Walang kabuluhan. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pagdating ng 4th year, na-convert ako dito sa Jesus Miracle Crusade. Yung aming teacher, yung pari, kasi madre mga magbabari, nagdebate na kami, mga minamahal. Sabi ko, nabasa ko sa Biblia, thou shalt have no other gods before me, thou shalt not make anything unto thee, any graven image just to worship, Amen. Thou shalt not bow thyself to them, nor serve them, because I am a jealous God. Sabi niya, tama ang sinabi mo, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So spiritual striving sa ating mananampalataya ngayon, pagsikapan natin ang ating paglilingkod na ito, mga kapatid. Ulitin ko po, mga minamahal, spiritual striving, ibig sabihin, strive to enter into the narrow gate. Magpumilit kayong magsipasok sa makipot na pintuan. Ito yung pintuan na sinasabi ng Biblia, masikip. Bakit? Mga minamahal, tanggalin mo ang pride. Amen. Amen. You must take up your cross daily and deny yourself. Amen. Amen. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na
makipot ang daan patungo sa langit. Bakit po mga kapatid? Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, kinakailangan mga kapatid na tayo po'y magsipasok sa makipot na daan, tanggalin natin yung pride, mag-deny natin sa ating mga sarili. Amen. Mag-ayuno, manalangin, ito yung tinatawag na masikip ang daan. Papunta ang langit, totoo masikip. Bakit? Hindi na tayo mabubuhay para sa ating sarili. Sabi ni Pablo, I am crucified with Christ, ever say amen. Nevertheless, I live, amen. And the life which I live to the faith, to the sons of God, ever say amen. Ang buhay na ikakabubuhay ko ngayon, ikakabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos, ever say amen. Ibig sabihin, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Tayo nabubuhay ngayon sa katwiran ng Diyos. Nabubuhay tayo para gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi na masunod yung ating dating buhay. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, yung ating buhay from the book of, kindly open your Bible, from the book of 1 Corinthians, chapter 9, verse 24 to 25. From the book of 1 Corinthians, chapter 9, verses 24 to 25. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Amen. Unang Korinto, Kabanata 9, ang talata 24 hanggang 25. Hindi ba ganyan nalalaman na ang mga nagsitakbo sa takbuhan ay tumatapong lahat? Ngunit, isa lamang ang tumanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo sa gayon upang magsitamo kayo. At ang bawat tao na nakipaglaban sa mapararuan ay magpapigil sa lamang bagay. Ginagawa nila ito upang magsitamo na isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyang walang pagkasira. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So sabi ng verse 24 sa ating nabasa, mga minamahal, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. Ever say amen. Isa lamang po ang tatanggap ng ganti. So run, that he may obtain. Ibig sabihin yung prize, mga minamahal, tinatawag na the incorruptible crown. Ever say amen. Refers, mga minamahal, to the victory of salvation. Ever say amen. Amen. And precious a goal of the Christians. So sa ating mananampalataya, ang goal natin, ang buhay na walang hanggan. So sabi ng Biblia, run, amen, that ye may obtain. Ibig sabihin, mga minamahal, si Apostol Pablo, mga minamahal, sabi po ng Biblia, na Paul illustrates, mga minamahal, the principle that if we fail to exercise self-control, self-denial, and love in our relationships with others, we ourselves will be disqualified. Ever say amen. So, ibig sabihin, gawin natin ang lahat ng kalooban ng Diyos para hindi tayo ma-disqualify sa ating takbuhin na inilagay ng Diyos sa harap natin. Magpigil ang bawat isa. Amen. Sabi na Apostol Pablo, I chasten myself. Ibig sabihin, sustain, ibig sabihin, sinusupil niya ang kanyang sarili na huwag siyang magkasala sa harap ng Diyos. Kapag hindi mo susupilin ang sarili mo, hindi naman pwede yung sisimba kang pagkatapos, babalik ka sa kasalanan. Pagdating ng pananambahan, nandito ka na naman. Pagkatapos ng gawain, balik ka na naman sa kasalanan. Hindi po yun ang kailangan na paglilingkod na hiniling ng Diyos sa bawat isa atin. Ever say amen. So sabi po ng Bible, I keep myself. Ibig sabihin, iningatan niya ang kanyang sarili. I chasten myself. Sinusupil niya ang kanyang sarili upang huwag siyang magkulang, ever say amen. Ganon din sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Supilin natin ang ating sarili, mga kapatid. Kinakailangan tayong maging overcomer. Ever say amen. Sapagkat ang sabi ng Biblia, to those who overcomer shall inherit, mga minamahal, the kingdom of God. Only for those overcomer. Para lamang yun sa mga magtatagumpay. Yung mga talunan, mga Kristiyano, kinakailangan supilin ang mga sarili. Ever say amen. Dahil hindi lahat po, mga kapatid, na gusto natin gawin po pwede. Kaya nga sabi ng spiritual striving, strive to enter into the straight gate. Strive to enter to the narrow gate, for broad
and wide is the gate going to destruction. Ever see, amen. Sa ating paglilingkod, mga kapatid, supilin ang sarili. Ang sabi po ng banal na kasulatan, Philippians chapter 1 verse 27, kindly. Philippians chapter 1 verse 27. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel. Amen. Amen. Filipos, kabanatang 1, talatay 27. Ang inyong lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo makita. O wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa Espiritu, na kayo'y nagkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa panampalataya at sa Ebanghelyo. Amen. Amen. Mapapalakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Ever say amen. Ang ating pamumuhay ay maging maging becometh, ibig sabihin magiging sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung ako ay pumunta sa inyo, or else be absent, at wala ako sa inyo, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, one mind, striving for the faith of the gospel. Ever see, man? Ang ating beloved pastor, wala dito. Kaya nga po nagtataka yung mga evangelist sa Amerika. Ang sabi ng mga pastor sa Amerika, nang pumisita dito sa Cebu, isang evangelist, mga minamahal, ang sabi niya, doon sa Amerika daw, kapag hindi makita ang kanilang pastor, nag-backslide yung mga members. Nang malaman niya ang ating beloved pastor, more than 10 years nang hindi natin nakikita, bakit mainit pa rin ang mga mananampalataya? Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ito ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, itinatanim natin sa ating mga puso. Amen? Ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos. Kaya na tayo po maging matatag sa ating pananampalataya. Kasabi na Apostol Pablo, work out your own salvation. Amen? With fear and trembling. If I come or absent, ibig sabihin, kung ako ba'y nandyan o wala ko dyan, I may hear your appeal that you are striving in the man to the faith of the sons of God. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, spiritual striving, ibig sabihin kanya-kanya ang ating kaligtasan. Work out your own salvation. Ibig sabihin, kanya-kanya tayo sa ating kaligtasan. Supilin natin yung ating mga sarili. Huwag natin babayaan na mahulog tayo sa kasalanan. Ipamuhay natin na maigi ang salita ng Diyos. Ever say amen? From the book of Philippians chapter 3, kindly open your Bible from the book of Philippians chapter 3, verse 13. From the book of Philippians, chapter 3, verse 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Amen. Sa verse 14, ituloy yung verse 14. Filipos, kabanatang 3, ang talatay 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, darapat isang bagay ang ginagawa ko, na nilimot ang mga bagay na nasa likuran, na tinutungo ang mga bagay na hinaharap. 14. Nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala na dakilang ng tawag sa Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. O, palapakan natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. So sabi po ng Biblia, ni Apostol Pablo, mga kapatid, brethren, I count not myself to have apprehended. Amen. Hindi ko inaaring aking sarili na yung tinatawag na perfecto na. Ever say amen. But this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Ever say amen. Ang ibig sabihin, Paul sees himself as a runner in a race. No? Exerting all his strength and pressing on with the intense concentration in order not to fail short or of the oaths that Christ has set for him. Ever say amen? Amen.
So mga minamahal, ibig sabihin sa ating paglilingkod, kagaya ni Apostol Pablo, hindi niya sa lumilingon sa likuran. Ang sanlibutan, wag na nating lingunin, ever seaman. Sabi nga ng mabait na Diyos, remember Lot's wife. Remember Lot's wife. The tragic error of Lot's wife was place her affection on the earthly society rather unto the heavenly one, ever seaman. Sa ating buhay mananampalataya, huwag na nating lingunin ang sanlibutan, ever seaman. Kagaya ni Apostol Pablo, sabi niya, inuubos niya yung kanyang lakas. Siguruhin niya na hindi siya magkulang sa paglilingkod sa Diyos. Ang bawat isa sa atin, araw-araw, supilin natin yung ating mga kainaan. Bigay natin yung buong lakas, mga kapatid, na gawin natin ang kalooban ng Diyos. Ever seaman. May mga temptations, may mga gawa ng kaaway sa buhay natin. Mga lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Ito ang kalaban ng Kristiyano. Abang tayo nabubuhay sa daigdig na ito yung ating pinaglalabanan, ever seaman. Kaya bilang mananampalataya, sa ibon na Apostol Pablo, love not the world. What are the things that in the world? The lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, which is not from the Lord, ever seaman. Kaya sa ating mananampalataya, nandito yung struggle. Nandito yung pagkikipagbaka. Huwag tayong magkulang sa prayer. Huwag tayong magliban sa gawain dahil dito tayo palalakasin ng ating mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. Amen. Abang tayo nagsusumikap, mga kapatid, abang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, tayo rin po ang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo na sa katotohanan, iba ang teachings sa mahal na Panginoon kaysa sa reliyon. Sa reliyon, sigurado raw sila, mga minamahal. Pero ang sabi po ng Biblia, merong dalawang daan, malapad at makipot na daan. Yung malapad nandoon ang mga tao nalulong sa kasalanan, nalulong sa bisyo, pero nandoon ang kapahamakan. Subalit tayo, nasa makipot na daan, subalit sigurado ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga dalangin. Ever seaman. Galing ako ng Bohol last Sunday, mga minamahal, sa ating Tagbilaran anniversary. Mga kapatid, talagang salamat sa Diyos. Mga minamahal, ang ating mga kapatiran sa Bohol, pandemic, almost mag 2 years na ngayon, hindi tayo nakakadalaw doon dahil napakahirap pumasok sa Bohol. Kailangan ng swab test, mga minamahal. Talagang mahirap pumasok. Noong una, meron pang quarantine doon. Tinanggal yung quarantine, pero tuloy-tuloy ang swab test, mga minamahal. Hindi ka makapasok. Kaya mahirap, salamat, nabisita natin sila, mga minamahal, at nakita ko mainit sila na naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Lumalago ang gawain, napakarami mga youth choir, mga minamahal. Grabe ang moving sa Holy Spirit, mga kapatid. Ibig sabihin talagang tayo po'y pinagpala sa iglesyang ito. Nandito ang kapangyarihan, nandito ang presensya ng Diyos. Mainit ang mga kapatiran sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pinangahawakan sila ng Diyos. Bakit? Ang totoong Diyos ay nasa ating kalagitnaan, sa ating pananambahan. Ang mahal na Panginoon, hindi tayo iniwan, pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Malakas na balakbak para sa mahal na Panginoon. Kaya po sabi po ng Biblia, mga minamahal, merong makipot na daan, maluwag na daan. Ang tao para mag-finish, are you in the right way? Mga minamahal. So ang bawat isa sa atin, magsumikap, pumasok sa makipot na daan. Hindi sinabi ng mahal na Panginoon, malapad ang daan. Maluwag ang daan. Gawin mo yung gusto mo. Langit ka pa rin. Hindi. Ang mahal na Panginoon sabi niya, makipot yung daan. Kakaunti, nakakasumpong. Tayo po yun. Ever seaman. Hindi natin alam kung napakahirap maglingkod pala. Sabi niya, mahirap palang sumunod sa mahal na Panginoon. Amen. Deny yourself. Una, deny yourself. Kalimutan mo yung sarili. Hindi na ikaw ang nabubuhay para sa sarili mo. Nabubuhay ka para sa mahal na Panginoon. Ever seaman. Take up your cross daily. Ibig sabihin yung mga persecution, mga cross natin yan. Yung tinatawag na misdiscrimination, mga trial sa buhay natin, mga cross natin yan. Subalit mga kapatid, alam naman natin, kasama natin ang mabait na Diyos. Kaya be strong in the Lord, ever seaman, and in the power of His might, fight with a good fight.
Mga minamahal, lay hold on eternal life. Ever say amen? Amen. Manangan tayo sa buhay na walang hanggan. Langit na ito, mga kapatid. Ever say amen? Sigurado ng langit sa ating paglilingkod sa Diyos. Kagaya ng mga nagpatutuo kanina. Ilang taon siya sa Bible School, nagpastor ng ilang taon, pero hindi niya nakita na sumama ang Diyos sa kanya. Pero dito after baptism, nakita niya, nagmanifesto ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Nagpasting sa diri, lalo siyang pinatatag ng ating mahal na Panginoon. Konbinsido siya, nandito ang totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. Abang nangangaral ang ating beloved pastor, ang sabi niya, ito ang katotohanan. Ang sabi niya ngayon, tayong lahat mga members, punta tayo sa Jesus Miracle Crusade. Nandoon ang totoong kaligtasan. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Walang ibang katotohanan, mga kapatid, kundi ang salita ng Diyos na ipinangaral sa ministeryong ito. Lumakip ang kapangyarihan. Ever see, man? Doon sa ibang bansa, ang ating beloved Engineer Stephen, nandun siya sa ibang Trinitarian group sa ibang bansa. Mga minamahal, napanood niya ang Jesus Miracle Crusade. Yung patay, si Brother Arnel Piolino, nasunog na kuryentihan ng 34,500 volts. Ipinanalangin ng beloved pastor, nandun na sa morgue. Sabi ng doktor, patay na ito. Sabi ng doktor mismo sa UDMC Hospital sa Welcome Rotonda, dead on arrival. Sabi ng doktor, patay na ito. Subalit pagkatapos manalangin ng ating beloved pastor, binuhay ng ating mahal na Panginoon. Through telephone lang, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Upang magpatutuo, totoo ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Si Father Arnel Pilino, para itong litsyon. Bali pa yung paa. Ubus yung buhok. Mga minamahal, grabe ang sunog sa mukha. Nandun ako sa Manila noon, mga minamahal, dahil walang damit, dahil tinanggal yung damit ng beloved pastor, nandun sa gilid ng mala pastor nilagay, sa sala. So nandoon siya nakaupo. Mga minamahal, ako naman po tagbantay ng telepono. So nakita ko siya sunog, nagmamantika, parang yung lechon talaga. Tumatagas yung mantika, mga minamahal. Si Dr. Peralta, isa nating kapatid ng doktor sa Baguio City, ang pumunta roon, siyang naglilinis sa kanya, mga minamahal. Mga minamahal, si Brother Ariel Pilino, patay, na kuryentihan ng 34,500 volts, muling binuhay ng mahal na Panginoon. Ang sabi niya, sabi ng mabait na Diyos sa kanya, anak, bumalik ka sa lupa, magpatutuo ka roon, sabihin mo, kayo'y nasa buong katotohanan, ever amen. Ang inyong pastor, ang aking pinakamamahal na pastor, nalulugod ako sa inyong ginagawa. Ay, papanisay, praise the Lord. Patay na si Brother Arnel Pilino, mga minamahal, binuhay ng Diyos upang magpatutuo na merong Diyos na buhay, mga minamahal. Tamang-tama ang ating paglilingkod, langit ang ating patutunguhan. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya walang pag-aalinlangan, we are in the truth, ever amen. Tayo na sa katotohanan, buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Tayong lahat mga kapatid ay tumayo, mga minamahal. Habang tayo po yung mga umawit sa mahal na Panginoon, kung meron po tayo mga bisita, pwede natin silang imbitahin dito sa harap. At ating Holy Supper ngayon, mga minamahal, habang tayo po nag-umaawit sa mahal na Panginoon, damahin natin ang presensya ng Diyos. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Minsan tayo nagkukulang sa mahal na Panginoon. Ating Holy Supper ngayon, mga minasikapin natin, madama natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, sa tuwing gawin niyo ito, sabi po ng Biblia, saliksikin yung inyong mga puso, saan kayo nagkulang, saan kayo nagkasala, nagkamali sa Diyos. Humingi kayo ng tawad, sapagkat sabi ng Biblia, ang Diyos ay tapat at banal na tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Tayo muna po'y pumawit sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. So proud, my mind is so focused. I see the things you do through me, as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me. You hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I
how far will forgiveness abound? Then you answer, my child, I love you. For as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The times I make her weak, and I feel a bit discouraged. Hallelujah. Knowing that someone somewhere can do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart, that keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, for your forgiveness and love. And you answer, my child, I love you. For as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. You are so patient with me, as I walk with you, I'm learning what your grace really means, Lord. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. Yes, and how many times will you pick me up, Lord, when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? Then you answered, my child, I love you. For as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Just like buhay na darama sa pagtakbo pang palayo sa'yo. Hindi mabilang ang sakit sa iyong kaloob, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit ang dakamang patawan at lagi mong ibigay, na ako ay bumalik at nabawa sa iyong alam. Praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Bago po tayo dadako sa ating mga Holy Supper, mga minamahal, welcome po natin ating mga bisita. Narito, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At narito po kayo, mga minamahal, ito po ay dakilang biyaya ng Diyos na dumating sa buhay nyo. Sapagkat sabi ng Biblia, walang makakalapit sa Diyos kundi paintulot ng Diyos. Ibig sabihin, pinaintulot ng Diyos ang araw na ito upang kayo makadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. At ang sabi po ng Biblia, sa lahat ng sa Kanya'y tumanggap, narito kayo upang tumanggap sa mahal na Panginoon. Bibigyan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, tawaging anak ng Diyos. Amen. Kapag anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang pinaka-importanting bagay sa tao, ang tayo po'y maging anak ng Diyos at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang buhay natin, ito po ay napakaiksi lamang, mga minamahal. Subalit mga kapatid, kapag tayo po'y nabuhay na hindi natin kilala ang mahal na Panginoon, tayo po'y mapapahamak. Subalit sa araw na ito, pinagpala kayo ng Diyos, tinawag kayo ng ating mahal na Panginoon.
Tanggapin niyo pong mahal na Panginoon, merong 4 na reklamento ng kaligtasan. Una, ang tao dapat sumampalataya sa Diyos. Maniwala may Diyos at walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pangalawa, ang pagsisisi. Ibig sabihin ng pagsisisi, pagtalikod sa makasalanang buhay, ibigay niyo ang inyong buhay sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang pagsisisi. Hindi yung pag ikay nagsisi at balikan mo na naman, hindi po yun pagsisisi. Ang pangatlo po, yung bautismo sa tubig. Sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, upang maugasan ang ating kasalanan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, except a man be born again in water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So kinakailangan tayo po mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Meron tayong bautismo mamaya after ng ating service. Meron damit na isusuot para hindi mabasa ang inyong mga damit. Kung decided po kayo ng pabautismo, walang bayad, libre. Purihin ang mahal na Panginoon. Ang pang-apat, ang bautismo sa banal na Espiritu Santo ng Diyos. Kailangan natin magkaroon ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang sabi ng Biblia, ang taong walang Espiritu ng Diyos ay hindi siya sa Diyos. Amen. Itaas niyo po inyong kamay, mga kapatid. Ibayang inyong kamot, mga minahal. Sunod ka mo sa pag-ampo. Ilito kini mga pag-ampo, Ginoong Yesus. Salamat, Ginoo, sa imong pagtawag ka nako. Ginoong Yesus, ani ako karon sa imong mga tubangan. Ginadawat ko ikaw nga akong manluluwas. Ginoo, Dios ug hari sa akong kinabuhi. Ginoo, mosulod ka sa akong kasing-kasing ug gimuan nimo kung tinuod mong anak sa kasing-kasing ug sa binuhatan. Luwas ako, Ginoo, uban sa akong pamilya. Sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Amen. Palapakan natin ang buot ng Diyos. Mag-pray kami para kaninyo, maigsoon. Langit ng Amahan, salamat po Diyos sa mga kalag na midawat kanimo ning adlaw. Ikaw magapanalangin kanila sa unang pag-ampo sa akong beloved pastor. Isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi o gimuan silang tinuod mong anak sa kasing-kasing o sa binuhatan sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Amen. Palapakan nato ang Ginoo. God bless you po, mga minamahal. Makabalik ka mo sa inyong mga lingkuranan. Praise the Lord. Uga, diretso na tayo maiksoon ko sa atong Holy Supper. So, ning oras sa maiksoon, niya katakaroon sa sagradong bulhaton sa paghandom sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo, mga minamahal. Tayo pinadako sa ating banal na hapunan. Pag sabi po ng Biblia, sa tuwing gawin natin ito, saliksikin natin ang ating mga puso. Saan tayo nagkasala, nagkulang sa mahal na Panginoon, humingi tayo ng tawad, mga minamahal. Abang tayo maawit, mga minamahal, search your heart. Mga minamahal, tayo po isaliksikin po natin ating mga puso. Mga minamahal, sapagkat ito'y napakabanal na sagradong gawain, mga minamahal. Gusto ng mahal na Panginoon na tayo po'y pagpalain sa araw na ito, sa lahat ng bagay, mga minamahal. Tayo mawit sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. When there's hate, give me love. Yes, Lord. Hallelujah. When there's pride, make me be humble. When there's pain, don't let me feel resentment deep inside. I want you to be right. So replace it with your love and
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. The hatred and cleanse so replace it with your love in my Amen, praise the Lord. heart. Purihin po ang ating mabait na Diyos, maminamahal. So nandito po tayo sa sagradong gawain sa pag-alala sa kamatayan ng ating mabait na Diyos. Hiniling ko po ang lahat na tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Minsan may mga hatred sa ating mga puso, mga minamahal. Tanggalin natin yung mga hatred sa ating mga puso. Ito po'y maging hadlang upang hindi natin maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Matuto tayong magpatawad sa ating kapwa, mga minamahal. Hallelujah. Upang sa gayon, dadaloy ang banal na presensya ng Diyos sa ating mga puso, mga minamahal. Minsan napakahirap damahin ang presensya ng Diyos dahil merong mga hadlang sa atin, mga minamahal. Sa oras na ito, magkaisa tayong dumalangin. Hallelujah. Natkila namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Yesus. Narito po kami sa gradong gawain sa pag-alala sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ang dakilang Diyos. Muli sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wildes Almeida. Mahal na Panginoon, patawarin mo ang bawat sa amin, sa aming mga kainan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, O Diyos. Gawin mo kaming karapat-dapat sa pagsalo sa banal na punan na ito, O Diyos. At dalahin ko po, tanggapin mo ang aming pagpupuri sa iyo. Patawarin mo kaming lahat sa oras na ito. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Kunin natin ang tinapay, mga minamahal. Nang gabing yun, mga minamahal, kasama ng mahal na Panginoon kanyang mga alagad. Siya po'y tumampot ng tinapay at pinagpira-piraso at nagpasalamat. At ang sabi ng mahal na Panginoon, sabi po ng Biblia, and we have given thanks, he broke it and said, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Ating kainin, mga minamahal. Kunin po natin ang katas ng ubas, isimbolo ng tugon ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi po ng banal na kasulatan, and in the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as of ye drink it in remembrance of me. Ating pong inamin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, we worship you, Lord. Hallelujah, that's all, oh God. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for
Tayo po'y dadako sa ating mga pangangailangan, pananalangin sa ating mga pangangailangan sa oras na ito. Sabi po ng banal na kasulatan, huwag tayong mabahala sa anumang bagay. Ipahayag natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Tayo po'y magkaisang dumulog sa ating mga pangangailangan. Itaas po natin ating mga kamay at tayo po'y dumalangin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Muli narito kami sa unang dalangin ng aming beloved pastor, O Diyos. Bago pong lahat, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. At muli kiling mo yung pandinig sa aming mga dalangin sa oras na ito. Tunghayan mo kaming lahat, minsan ang pabutin mo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin narito, O Diyos. Batid mo ang bawat kailangan ng iyong anak, mga problemang inaharap, mga gawa ng kaaway, O Diyos. Ikaw po nakakalam, mahal na Panginoon. Paghawakan mo kami, palakasin mo kami, revive mo kami, O Diyos. Abutin mo ang pangangailangan ng bawat isa, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa sa lahat ng bagay, sa financial material, lalo higit sa spiritual, ang kanilang mga manal sa buhay. Tawagin mo na maglingkod sa iyo. Ingatan mo sila sa araw-araw, ilayo mo sa karamdaman, mga karamdaman, O Diyos, COVID-19, hallelujah. Mga problema, alisin mo mga problema, lutasin mo ang mga suliranin, O Diyos, pagalingin mo lahat ng karamdaman. In the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Ipatong ang kamay sa ating ulo, mga minamahal. As a point of, ipatong natin ating kamay sa ating ulo. Isipin natin ang ating dakilang Diyos, ating mga dalangin sa unang panalangin natin, beloved pastor, na magpagaling sa inyong mga karamdam. Sige po, hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa oras na ito. Aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman, meron ng kapatiran, mga problema, mga kahinaan, mga pandalupaypay, mga pandalamig, pag-alinlangan. We command you to cast out right now in the name of Jesus. Demoy na mga problema, sakit, karamdaman, mga bisyo, kahinaan, pandalupaypay, cast out. Lesbianism, homosexuality, materialism, carnality, evil thought, anger, hatred, cast out right now. Be healed and be blessed. In Jesus' name. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, sabay-sabay po tayo lumukso ng malakas ng 3 beses. Maging sa mga bisita, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, sige. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. At tayo po dadako sa ating announcement. Praise the Lord. Tuloy-tuloy po ang ating banalagawain. Araw po ng Miyerkules, alas 10, Miyerkules alas 4 hanggang alas 8. Araw ng Biyernes, alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Yes. Then ating Sunday worship, alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ang ating mga schedule of services. Manalangin muna tayo para sa ating special offering. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang bawat kapatira na patuloy na tumutulong sa iyong banal na gawain. Ibalik mo na makalibong beses sa unang dalangin namin, beloved pastor. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy po ang ating pagtatrabaho, mga minamahal, para sa ating simbahan. Amen. 2 po yung ating simbahan na tinatayo sa dako ng Danao. Malapit na pong matapos. Baka loobin ng mahal na Panginoon, this coming December, magkaroon tayo ng opening doon at the same time, anniversary. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. At dito rin po, mga kapatid, this coming December, anniversary din po natin. Amen. Kaya tulong-tulong po tayo sa pagbibigay para mapatapos natin itong ating bahay-sambahan. So tayo pong lahat, mga minamalay, at tumayo para sa ating closing prayer. Ibigay po natin ang buong pagkakataon sa manalangin ating beloved Brother Ding Castro. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos, hapang tumala, Panginoon, at tuning nga, mahal Panginoon, sinamahan mo kami, pangkay aming papurihan, pasalamatan, luwalatin, dakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga tagumpay. Hallelujah. Maging sa mga banalagawain mo, mahal na Panginoon, mula sa mga joyful, solemn song na maawitin, mga buhay na patotoo, mga awitin ng kuwar, mahal na Panginoon, ang beneficensya, mahal na Panginoon, maging sa pagbibigay, sa lahat ng banal salita na siyang aming natatag, mahal na Panginoon, lalo kaming, mahal pa na magpuri, lalo po kaming maging mainis sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa aming mga magulang sa iyo, aming mahal na pastor, aming kanyang mga beloved children, mahal na Panginoon, na patuloy po silang bigyan kalakasan upang may pangarap po ang banal na Ebanghelyo, dakilang Diyos. At sa hapong ito, sa pagsamantala po namin paghiwalay, mahal na Panginoon, ikaw po magpalad, dakilang Diyos, ingatan mo ang bawat sa amin, mahal
mahal po na mula sa bata sa pinakamatandang mananampalataya, mahal pang napangingatan mo po sa pagsakay, pagtawid, mahal pang noon, at muling ibalik sa managawain, mahal pang noon, na may pag-ingat, pagpapala, dakilang Diyos. Ito po sa madalaang namin sa matamis, banal ang pangalan mo, mahal pang Jesus. Hallelujah. Praise Amen. God bless you po. We love you in the Lord. But our dearest Jesus loves you po. God bless you po. Praise the Lord. Amen. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you.